Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Martes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Mayong aga, Healthy Pilipinas! Para sa isang Healthy Sorsogon Region, kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at sa patnubay ni OIC Assistant Regional Director Fatima A. Emban. Through Health Promotion and Communication Management Unit ni Dr. Maria Fe Vivian Cispeñe, ako po si Moy Bismarck kasama ang aking partner sa kalusugan, Larjane Bacanto. Makakapiling nyo kami sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Ngayon po ay Martes, March 5, 2024 at nangunguna sa ating mga balita. Pagpupulong para sa programang Mother Baby Friendly Health Facility Initiative at paggawad ng akreditasyon isinagawa. Isinagawa kamakailan ng isang mahalagang pagpupulong sa Agua Frio Garden Resort Incorporated kung saan nagtipon ang mga healthcare professionals mula sa pampubliko at pribadong pasilidad para sa Mother Baby Friendly Health Facility Initiative Consultative Meeting. Pinangunahan ni Leah Gracie Yunting, Midwife 6 at Program Manager ng DOH-CHD Sorsogon Region ang pagpupulong sa ilalim ng Safe Motherhood Program. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong ay ang seremonya ng pagkilala kung saan binigyan ng parangal ang mga institusyong pangkalusugan sa kanilang dedikasyon sa MBFHFI. Ipinagkaloob ang mga Certificate of Commitment sa mga sumusunod na pasilidad: Cotabato Sanitarium and General Hospital, Sorsogon General Hospital, Gloriosa Clinic and Hospital Incorporated. Bukod dito, iginawad din ang mga Certificate of Accreditation sa Norala District Hospital, Landera Clinic and Hospital, South Cotabato Provincial Hospital, Cotabato Regional and Medical Center. Kasama si Ms. Yunting sa pagbibigay ng mga sertipiko sina Mary Agnes Panton, DMO4 at Genesis Navales, Nurse 3 ng South Cotabato SMP Coordinator. Sa kabilang dako naman, programa laban sa soil-transmitted helminthiasis sa Surala inilunsad. Upang labanan ang soil-transmitted helminthiasis, naglunsad ang Kagawaran ng Kalusugan Center for Health Development Sorsogon Region sa pangunguna ni City Alma Sampayan, Regional STH Coordinator kasama ang DepEd ng South Cotabato, Provincial DOH Office, Municipal Health Office at Local Government Unit ng Surala ng isang programa sa Centrala Central Elementary School, Surala, South Cotabato noong February 21, 2024. Nagkaroon ng seremonyal sa pagpapainom ng gamot sa mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 6 na nagpapakita sa aktibong pagtugon sa STH at dedikasyon ng komunidad at ng mga leader nito sa pagpuksa sa sakit na soil-transmitted helminthiasis. Ang pagsasagawa ng joint launching activity ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkamit ng mas malusog na kapaligiran sa Centrala, Surala at sa mas malawak na rehiyon ng Sorsogon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba't ibang stakeholder, layunin ng programa na magkaroon ng pangmatagalang epekto sa pagtanggal ng STH sa komunidad. Samantala, Super Health Center sa probinsya ng Cotabato at bayan ng Gensan binuksan na. Sa pagpapatuloy ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Cotabato Province at General Santos City noong February 21 at February 23, opisyal na binuksan ng DOH-CHD Sorsogon Region na pinangunahan ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at Health Facilities Enhancement
Enhancement Program Manager Engineer Ray Santella ang dalawang mga bagong Super Health Centers. Ang hakbang na ito ay kasama sa 8-point action agenda Bawat Pilipino Ramdam ang Kalusugan na naglalayong tiyakin na ang mga Pilipino ay may konkretong akses sa dekalidad na pangangalaga sa kalusugan. Isa itong patunay na ang mga lokal na pamahalaan ay patungo sa pagbibigay prioridad sa kalusugan. Ang turnover ceremony ay nagpapakita ng pagtitiyak ng gobyerno sa pagpapabuti sa pag-access sa pangangalaga sa kalusugan, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ang mga nasabing infrastruktura ay binigyan ng alokasyon ng 10 milyon bawat Super Health Center kung saan may 2 milyon na para sa mga pangunahing kagamitan at karagdagang 5 milyon para sa X-ray at ultrasound. Kasunod naman ito ay ang National Oral Health Month celebration sa Malapatan, Sarangani at Sultan Kudarat, Idinaos. Sa ilalim ng Oral Health Program ng DOH-CHD Sorsogon Region na pinamumunuan ni Dr. Arlie Insular Wines, Dentist 3, sa pakikipagtulungan sa LGU ng probinsya ng Sarangani at Sultan Kudarat, PHO at PDOHO, ipinagdiwang ang National Oral Health Month noong February 22 at February 23, 2024. Ang temang Let's Do It Vision 7020 o Plan Iwas Bungal na naglalayong magkaroon ng bawat isa ng hindi bababa sa 20 malulusog ng ngipin sa edad na 70 ay binigyang diin ni Dr. Wines. Ibinahagi niya ang 8 pangunahing tip para sa mabuting oral na kalusugan. Una, pahalagahan ang oral health. Pangalawa, alamin ang iba't ibang serbisyong available para sa iyo. Pangatlo, pag sugar away, walang tooth decay. Pang-apat, ugaliin ang tamang pagsisipilyo. Pang-5, gawing regular ang pagkonsulta sa dentista. Pang-6, stay hydrated, uminom ng sapat na dami ng tubig. Pang-7, umiwas sa bisyo, iwasan ng alak, sigarilyo at vape. At pang-8, better pag no betel, iwasan ang pagnguya ng betel nut or nganga, dahil ito ay maaaring magdulot ng oral cancer. Nakatanggap din ng libreng dental hygiene kits at oral health family packs ang mga bata sa daycare at daycare workers. Bukod pa dito, nagbigay din ang programa ng mga oral health check-up para sa mga bata sa daycare at mga nanay na buntis. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair nagdala ng bagong pag-asa sa Sultan Kudarat. Sa layuning dalhin ang mga serbisyong pampamahalaan sa mas malapit na bahagi ng komunidad sa pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinasagawa ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair upang magbigay ng bagong pag-asa at bagong simula. Kasabay ng unang aksyon agenda ng Kagawaran ng Kalusugan na bawat Pilipino ramdam ang kalusugan sa loob ng 8 Health Point Agenda, nakilahok ang DOH-CHD Sorsogon Region sa pakikipagtulungan sa LGU ng Sultan Kudarat at iba pang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa pagpapasinaya ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa Capitol Grounds sa Isulan, Sultan Kudarat noong February 25 to 26, 2024. Sa loob ng 2 araw na aktibidad na ito, matatagpuan ang iba't ibang serbisyo na binigay upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng komunidad, mula sa pangangalaga sa kalusugan hanggang sa edukasyon. At tulong pangkabuhayan at social welfare, pinagsama ng karavan ang mga government agencies, non-government organization at mga volunteers upang magbigay ng malawak na hanay ng mga serbisyo sa ilalim ng isang bubong.
Higit sa 55 na mga ahensya ng pamahalaan ang nagkaisang tumulong sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat at mga kalapit na lugar. Namahagi ng DOH-CHD Soc-Sargen Region ng 20 wheelchairs para sa mga may kapansanan at pag-turnover ng bagong Super Health Center na nagkakahalaga ng 11.5 million para sa Barangay Greenyo, Tacurong City. Maraming mamamayan ang nakinabang mula sa iba't ibang mga serbisyong medikal tulad ng medical na pagsusuri, dental care, laboratory tests, operasyon, x-rays at marami pang iba. Kasama rin sa mga serbisyong ibinigay ang promosyon ng kalusugan at edukasyon, kaalaman sa HIV, rehabilitasyon, libreng gamot at pamimigay ng salamin, family planning at adolescent counseling. Lahat ng mga serbisyong medikal na ito at libreng ipinagkaloob ng DOH-CHD Soc-Sargen Region. At para sa karagdagang balita, ito ay ihahatid sa atin ni Partner Lara. Pagtitipon sa unang Soc-Sargen Immunization Stakeholder Summit isinagawa sa bayan ng General Santos. Nakasaad sa ikalimang agenda ng Department of Health ng 8-point action agenda ang pag-iwas sa sakit. Itinaguyod ng National Immunization Program sa ilalim ng Family Health Cluster ng DOH-CHD Soc-Sargen Region sa pangunguna ni Dr. Edward Jane Montanier, Medical Officer 4, ang unang Soc-Sargen Immunization Stakeholders Summit na may temang All Together for SOCS Children, Closing the Immunization Gap, Reaching the Zero Dose, noong February 29, 2024 sa Greenleaf Hotel sa General Santos City. Ang pagtitipong ito ng lahat ng mga stakeholder sa isang lugar ay sa pakikipagtulungan ng UNICEF, Global Affairs of Canada, Department of Foreign Affairs and Trade, and ng Australia, at ang Relief International Support Program. Mahigit sa 421 na mga kalahok ang kasama sina DOH Undersecretary Abdullah B. Dumama Jr., Regional Director Aristides Concepcion Tan at OIC ARD Fatima Imban. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Dr. Abdullah B. Dumama Jr., Undersecretary of Health, ang ugnayan sa pagitan ng 8-point agenda ni DOH Secretary Ted Herbosa at sa pangangalaga ng kalusugan ng lahat ng Pilipino. Binigyang diin niya na ang pagpapanitili ng mabuting kalusugan sa mga bata ay nagpapagaan sa pasanin ng mga pamilya. Iniwan din niya ang mga talumpating, "If we wish to finish stronger, we have to work together." Dumako naman tayo ngayon sa ating March 2024 health programs. Ngayong buwan ng Marso ay ang Rabies Awareness Month. Rabies-free na pusa at aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Manatili po lamang makinig sa ating talakayan dahil makakasama po natin ang ating mga panauhin upang bigyan tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa rabies. Ang buwan ng Marso ay ang Colorectal Cancer Awareness Month rin. Kaya naman, sama-sama tayong maging maalam sa colorectal cancer. Hikayatin ang ating mga mahal sa buhay na magpa-check up at magtanong sa doktor sa ating mga primary care provider facilities. At dahil simula na nga ng summer ngayong buwan, it's ligo time. Kaya naman, pinapaalahanan po tayo na maging maingat at iwasan ang pagkalunod ngayong Drowning Prevention Month. Ngayong buwan din ng Marso ay ang pagdiriwang para sa mga kababaihan. Ang pagdiriwang ng National Women's Month 2024 ay may layuning pagtibayin ang tema na We for Gender Equality and Inclusive Society. Binibigyang kamalayan rin ang Philippine Digestive Health Week, International Air Care Day, World Obesity Day at World TB Day. Diyan po ang ating mga health programs ngayong buwan ng Pebrero.
Ito po muli si Larjin Bacanto. Balik sa'yo, partner sa Kalusugan Moy. Thank you, partner! Diyan po nagtatapos ang aming nakalap ng mga balita. Hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Surgeon, Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Surgeon. Ako po muli si Moy Bismar at manatili po kayong nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, ating pong pag-usapan ang Rabies Awareness Month kasama ang ating mga panauhin. Kaya manatili po kayong nakaantabay dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang buwan ng Marso ay Colorectal Cancer Awareness Month. Ang colorectal cancer ay cancer ng malaking bituka. Kahit sino ay maaring magkaroon nito, pero mas madalas ito sa mga taong edad 50 anyos pataas. Ngunit huwag kang mag-alala, maaari itong maiwasan at mapagaling lalo na kung maagang matuklasan. Merong mga iba't ibang paraan ng pagsusuri para sa colorectal cancer. Ang pinakamahalaga ay ang regular na pagpapatingin sa doktor, lalo na kung merong kang family history ng sakit na ito. Sama-sama tayong maging maalam sa colorectal cancer. Magpa-check up at magtanong sa doktor. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalaala mula sa DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Martes, March 5, 2024. Tayo po ay live sa DOH Center for Health Development, Sorsogon Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radio Bida Coronadal 963 at 91.7 Happy FM Coronadal ngayong 11 a.m. to 12 noon. Ngayon po ang ating panauhin, mga guests, nanunumbalik si Dr. Joanna Carla Esterninos, ang outgoing Regional Rabies Coordinator, at si Ma'am Almira Sulaiman, ang ating Regional HIV Nurse Coordinator. Welcome to Talakayan para sa ating kalusugan po. Hi. Magandang umaga. Doc and Ma'am. Healthy Filipinas, good morning everyone. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin dyan. Ayan, diba? So, napaka-fresh. Mga ka-rabies natin. Ka-rabies. Kamusta kayong lahat? Ayan. So, sa ating topic po ngayon, ang Rabies Awareness Month, no? Para sa ating mga viewers, listeners, ano po ang rabies? Yes. Ako na. So, ang rabies po ay isang sakit, nakakahawang sakit. Isa siyang viral. Ibig sabihin, galing po sa virus ang sakit na ito. Ang rabies ay vaccine-preventable na sakit na galing po sa kagat, sa scratch, or sa laway ng infected na hayop. Yung hayop na yon pwede aso, pusa, mammals. Yun po. Mammals. So, usually, Doc, ano yung mga common animals, no, na may mga infected ng rabies dito sa atin, sa locality natin? Locality. Majority talaga, dogs ang main reason or main cause of spreading the virus. Pwede din po pusa. May mga cases din po na reported na unggoy, kasali po. May mga reported po. And then bats, kasali. Horses, lahat ng mammals na makita sa, pwede nga sa farm, mga farm animals, kasali sila. Yung mga daga, mga rabbits, yan sila, hindi yan sila kasali. Wala yan silang the rabies virus. So, yun ang pinagkakaiba nila, no? Tandaan, no, sa ating mga viewers and listeners, ang mga rabbits, ang mga ilaga, wala na sila sang rabies. Pero ibang may, sakit naman ang makuha mo doon. Ibang sakit ang ila, hindi sila rabies. Yes. Ang rabies, no, commonly hambal ni Doc Carla, commonly gid siya makita sa ido, no? Ido, kuring, kag sa mga Unggoy. 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 Yes. So, common gid ang rabies, no? May ara ba kita case subong sang rabies, Doc? Yun. As of today, March 5 po, we have total of 9 new cases sa Medyo Region 12. Damo gid siya. Confirmed cases na ba na siya, Doc? Actually, ari sila mga probable case lang. Ibig sabihin, Suspected pala. may signs and symptoms sila, kag may history,
nga may exposure sila sa biting animal. Kaya naging probable siya. Yes, that's for the month of January to this year, oo. March 5, 2024 lang. So, that's for this year pa lang, no? So, medyo damo siya. Damo siya. Yes. Nine kabilog, 9 no? as of So, today. Doc and Mamira, ano gid bala ang target, no? Target man. Ano ang, or what's the target part of the body sa rabies virus? Yes. So, ang rabies virus or ang rabies ay pwedeng makuha, no, sa pamamagitan ng kagat, sabi nga ni Doc, kagat, scratch o kalmot or pagdila ng infected animal doon sa isang tao. Pwede itong sa kahit anong parte ng katawan, pero ang virus talaga is pupunta or aatakihin ang ating brain or central nervous system. Kung saan magkakaroon ng change in the behavior, ibig sabihin yung mismong taong magkakaroon ng infection nito ay magkakaroon ng pagkakaiba nung kanyang normal na mga behavior. Una dyan is yung ating pagkatakot or takot sa tubig at saka sa hangin. Yun yung number 1 na binabantayan natin. So mostly lahat po ng mga cases natin sa rabies, majority po ay yun po yung una nakikita natin is takot sa tubig at hangin. Yun talaga. So, ang naapektuhan pala, Doc, is yung sa brain. Brain, yes. Brain. Brain ang target ng rabies virus. No? So, sa aton nga mga viewers and listeners, again, paano daw matransmit ang rabies? Ini siya makuha pag ikaw nakagat sang rabid animal, no? Makagat, madilaan ang imo nga pilas, lalo na sa laway, no? Yes. Tapos, ang apektado gid sini ang utok or ang central nervous system naton. So, una-una ang ano daw is makita sa tao nga may sang rabies is hadlok siya sa tubig or Yes. hangin. Oh. To add sa sinabi ni Mamira, no, paglabas ng signs and symptoms, yung mga simptomas ng patient or yung pag may, sabi natin, may mga rabies symptoms na siya, hindi siya agad-agad na yung takot sa water, takot sa hangin. Minsan, most of the time, parang non-specific symptoms pa, fever, ganyan muna ang maramdaman ng patient. Parang normal flu. Lang. Nawawalan normal na, ng oo. parang paghihina, pangihina. Panghihina, loss of appetite, ganyan, tapos fever. Saka pa yung pagka-succeeding days, doon na yung agoraphobia, yung hydrophobia, at saka yung sa hangin, aerophobia. Ayun. May So, mga Doc and Mamira, ang incubation period ng rabies is ilang araw? Sige. Sa incubation period, data shows, no, pinaka-early na maglabas yung symptoms after the bite is shortest nasa 7 days, 1 week. Isa Tapos semana. at most 1 to 3 months, yan, nandyan na nagalabas ang signs and symptoms ng pagkagat ng rabid na animal. Yan siya. So, partner, pag makagat ka sa rabid animal, hindi siya dayon nga maghadlok ka sa tubig, no? Ang initial nga signs and symptoms sa mga tao is, kung nakagat sa rabid nga animal is maglagnat, no? Parang the usual. The siya nga. usual. Yes, the usual. Oo. Pero ano siya, ma'am, yung depende din kasi siya sa location, ayun. depende sa kalalim. So, pag-ara gid siya diri sa head part or mas sa mga innervated ang kagat, mas Malapit. mas malapit Mas sa brain, mabilis. mas mabilis ang transmission ng virus, mas agad-agad yung symptom. Kaya meron tayong earliest 3 days, ganyan. Yes. Pero yung incubation period po natin, average po yung sabi ni Doc na 7 days or 2 weeks to 3 months. Yun po yung average na nakikita natin ng mga rabies cases natin. However, si incubation period po ay pwede pong tumagal ng 2 weeks to 6 years. So, hindi ibig sabihin na nakagat ka or nakalmot ka. Pagkatapos po ng 3 buwan ay safe ka na o ligtas ka na. Oo. Hindi ka na maging So, meron po pa din tayong mga cases na rabies, human rabies cases na after 2 years lumabas yung mga signs and symptoms nila. So, pwede siyang tumagal up to 6 years. So, hindi dapat complacent. Yes. So, Doc and Mamira, ano ba dapat ang gawin after makagat ng mga
pets, no? Lalong-lalo na pag dog yan or cats. Okay. Just remember 3 things. Sige, 3 things, guys. Pero Three ito, things. initial at saka ito dapat talagang 3 ang dapat gawin talaga. First, pag nakagat, hugasan. Wound wash. So, ang paghugas natin, 10 to 15 minutes sa clean running water. Tapos, sabunan. Hugasan, wound wash, and then, pwede, kung walang tubig, pwede betadine, basta malinisan mo na yung sugat. Huwag yung mga ahos, yung patandok. Huwag yung mga kulang na lang maging adobo na po yung kagat. Huwag po yun. And then, second, pumunta sa pinakamalapit na primary health center natin, yung mga ABTC natin, mga Animal Bite Treatment Center. Doon po tayo magpabakuna. Doon po makikita kung anong ika-categorize pa kasi ang kagat. So, depende sa category kung anong vaccine ang ibibigay. Sabi ko po kanina, rabies is vaccine preventable. Kasi once po nabigyan ka ng vaccine, although 100% kasi na preventable, so mag-work yung vaccine natin. Kaso lang kasi for some, pag hindi talaga nabakunahan, 100% fatal din kasi ang rabies pag hindi natin nabakunahan. Yes. Dagdag ko na lang din pala, sasabi ni Doc, ano yung dapat natin gawin kapag nakagat tayo or na-expose tayo. So, aside po doon sa paghuhugas at ng sugat ng gamit ng tubig at sabon, at pagpunta sa pinakamalapit na center para magpabakuna, isa sa sinasabi natin sa mga kliyente natin is bantayan or i-observe yung kanilang mga aso ng more than or at least 14 days kung may pagbabago ba sa behavior ng aso, baka naging agresibo o baka naging nanghina siya. So at least ma-observe at ito ay ire-report din doon sa center kung saan siya nagpabakuna. Ayun. So, to summarize, sa maging hambal ni Doc hag ni Mamira. Ang question kagina is, kung makagat ka sang imo nga pet, ano ang obrahon? Lalong-lalo na, hindi ta sure kung may rabies siya o wala. Siyempre, ang pinakauna is, hugasan ang pilas, or ang kagat. Sang running water nga malimpyo, kag may ara gidapat sang sabon. So, 10 to 15 minutes gid dapat ang paghugas sang pilas. Kadalawa, maglakat sa pinakalapit nga health center. Mangayo sang referral kag para ma-refer kita sa aton nga Animal Bite Treatment Centers. Yes. Tapos, dugang pagid sa hambal ni Mamira. Pag nakagat ikaw sang imo nga alaga nga kuring or ido, ini siya kinanglan obserbaran sang 2 ka semana or 14 days. Tanawon ta siya kung nang luya ba siya, nagbula ba ang ba niya, ba sa kung may ara niya? sang paglain sa batasan sang imo nga ido or kuring. Kay ini siya kinahanglan maintindihan gid sa aton nga viewers and listeners kag nga ang rabies is vaccine preventable. Ibig sabihin, pag matagaan ka sang bakuna kontra rabies, pwede nga hindi ka magkaroon sang rabies. Kag isa pa, kung hindi man naton mabalaan nga may rabies na siya, lalong-lalo ng mga ido, delikado kag makapatay ini. Ang rabies makapatay gid siya. Tama, partner? Tama, partner. Yes. At dahil napag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin after mo ma-expose, makagat, or ma-scratch ng infected or possible infected animal, kailangan siguro pag-usapan din natin kung ano yung hindi dapat gawin ng mga kliyente natin o yung mga pasyente natin. So, unang-una dyan is huwag pong pumunta sa tandok or huwag magpatandok. Yan. Ano po yung ginagawa usually sa mga tandok or mismong sila lang po yung mga kliyente natin yung gumagawa ng mga bagay-bagay na to, I naglalagay. remember so many. Yes, naglalagay. Una-una po dyan is naglalagay po ng bawang doon sa sugat. Yan. Diba? Adobo, dugay. Yes, naglalagay sila ng bawang doon sa sugat. Pinapasip-sip or sakpo yung kanilang mga blood doon sa sugat. So, yun pong mga ganong klase ng actions ay pwede pong, for example, dun sa garlic, or yung bawang, pwede pong magdulot ng burn or pwedeng mas maka-infect doon sa sugat. Oo. Yung pangalawa naman po, like halimbawa, pinapasip-sip po yung dugo, gamit po usually yung
horn o ano to, yung ano nung baka usually or anything na ginagamit ng mga tandok natin, this may also cause or pwede din itong magdulot na mas papasok yung virus kung sakali man doon sa sugat. So, mas nadidiin natin, mas napepress natin yung virus papunta sa katawan or sa loob ng katawan ng tao. Ayan, 'di ba? So, ayan sa ating mga viewers and listeners, no, gina-discourage gid, no, kag wala ginato na iya gina-promote ang pagpatandok. Hello, may mga bag-o na kita research-based and evidence-based ang aton nga effective vaccines. So, sa pagbalik naman sang aton nga talakayan, mas damo pagid ang aton i-discuss. So, break muna tayo ating mga viewers and listeners and we will be back. Ang buwan ng Marso ay Colorectal Cancer Awareness Month. Ang colorectal cancer ay kanser ng malaking bituka. Kahit sino ay maaring magkaroon nito, pero mas madalas ito sa mga taong edad 50 anyos pataas. Ngunit huwag kang mag-alala, maaari itong maiwasan at mapagaling lalo na kung maagang matuklasan. Merong mga iba't ibang paraan ng pagsusuri para sa colorectal cancer. Ang pinakamahalaga ay ang regular na pagpapatingin sa doktor, lalo na kung merong kang family history ng sakit na ito. Sama-sama tayong maging maalam sa colorectal cancer. Magpa-check up at magtanong sa doktor. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalaala mula sa DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region. Nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ayan, so continuation lang sa na-discuss ko kay medyo na-cut siya, no? Again, bawal po talaga ang magpatandok. Hindi na siya sang evidence-based klase, no? Ano ba ibig sabihin sang evidence-based? Hindi na siya nasuportaran sang research, no? So, thank you gid kay Doc Carla kag kay Ma'am Mira. Actually, Doc and Ma'am, may aras ang question. Meron pong question sa ating live from Ma'am Leia Dominguez. Ang katanungan, Doc, ang vaccine ba kapag nakagat lang or pwede pagpa-vaccine as prevention kahit hindi ka nakagat? Okay. Thank you, Ma'am Leia, sa question. Actually, ang vaccine natin for rabies, pwede siyang ibigay kahit hindi ka nakagat. However, this is only for mga high-risk natin na mga healthcare workers. Ano ang mga high-risk na healthcare workers? Example natin dyan yung mga sa vet. Yung mga vet students, yung mga veterinarians natin kasi sila yung highly or always exposed sa animals. Mga vet groomers. Yes, yan sila. And then kasali din po yung less than 15 years old. Pero yun silang mga less than 15 years old doon sa area or place na merong high index or mataas ang kaso. So yun sila pwedeng magbigay doon ng vaccine. Ang tawag natin dyan is pre-exposure prophylaxis or PrEP. Opo, dagdag ko na lang din po, no, nabanggit ni Doc yung mga health workers, kahit hindi po sila nakagat, halimbawa, ako po ay isang nurse at ako po ay nagjo-duty sa isang ospital at meron pong pasyente na na-admit at siya po ay nagpapakita ng mga sintomas ng rabies. Oo. Ito po kahit hindi po tayo nakagat ng aso or hindi po tayo nakagat ng mismong pasyente, basta po tayo po ay direktang nagbigay ng care doon sa pasyente, ay tayo po ay exposed at pwede rin po tayong magpabakuna. Yes. Ayun. So, not necessarily through bite na pwede magpapakuna. Yes. Yun din. Yun din yung gusto kong klaruhin, Doc. Kasi, bite, di ba, for example, yun na, may rabies na case, andun na siya sa hospital, nagawala-wala na siya, ganun. Tapos, kani ba ang rabies is, makuha ba siya through bodily fluids? Besides sa saliva. Yes, yun yung reason kung ba't natin ipapabakuna yung ating mga exposed health workers. One is possible na yung ating pasyente ay magkaroon ng hypersalivation o yung paglalaway at posibleng ito ay
tumalsik dun sa pwedeng sa mata or sa bibig ng ating mga healthcare workers na nagpo-provide ng cases. So, ang ating mga rabies cases usually ay very aggressive. May mga cases na tinatali din if ever na medyo nagwawala. Yes. So, yung mga moments po na yon, may possibility po na yung laway po nila ay pwedeng maipunta or maitalsik doon sa mata or sa parts ng body ng isang tao. Yes. Kung pamatian mo siya daw, karadok man ni actually, kay syempre, pag nakakuha abi ang tao, partner, no, kabudlay siya i-manage. Lalong-lalo na pag nagpakita siya sang symptoms nga late na balang ang mga symptoms. So, budlay siya i-manage. So, usually, docs, sa mga amo sini nga cases, for example, gabi na ka-aggressive, may ara ba chance nga mag-ayo ang tao nga ini? So, sa rabies po, once na lumabas na yung signs and symptoms sa'yo, dire-diretso na yan hanggang death talaga ang natin yan. So, kasi nga, rabies is 100% fatal. So, pag lumabas na yung symptoms sa'yo, nandyan na yung sabi natin kanina, yung takot sa water, takot sa hangin, wala nang, hindi, actually, even the vaccine won't work. Kahit bakunahan ka doon, wala na yung epekto. Kasi nandyan na yung virus, nag-start na siya, may manifestation na sa'yo. So, ang na lang yan is, diretso na talaga, death na talaga ang hinihintay natin yan. Yeah. So, the moment na nagkaroon ng signs and symptoms, ang isang taong na-expose sa rabies, ibig sabihin po nun, umabot na po sa utak yung infection, yung virus, kaya nagkaroon na po ng ganun na signs and symptoms. And usually, kapag nagkaroon na po ng signs and symptoms, usually 2 to 10 days, alam na po natin na talagang mamamatay po yung pasyente natin. Before, meron tayong mga cases, that's way back 1980s pa, na may mga cases na nakasurvive because Pero of... may mga sequelae. Yeah, kumbaga may mga disadvantages. May mga vaccines na naibigay that time, pero may iba naman na hindi naman talaga nag-return into normal functions nila. Kaya yung mga specific treatment na yon ay hindi na available ngayon. So, up until now, wala pa rin po tayong treatment talaga or cure kapag nagkaroon ka ng signs and symptoms na pwede mong ma-stop yung nararamdaman ng tao na yun. So, for cases or patients na meron ng sintomas, the only thing na pwede natin i-provide is palliative care. Nagbibigay tayo ng mga antipsychotics or ibig sabihin yung mga gamot para kasi minsan nag-hallucinate yung mga pasyente. Mga pampakalma, sedatives kasi nagwawala sila. So, yun na lang po yung tanging maibibigay natin once na nagkaroon na sila ng signs and symptoms. Inigali, no, partner, no, pag once nga nag-manifest na gid ang isa ka tao, no, sang rabies, no, lalong-lalo kay nakagat siya, makasurubo gid siya nga nga event kay ti syempre mapatay na gid siya sina. Kay makasurubo ma-mirrors is makasad. It's so sad. Sorry. Oo. Kay syempre ang sina is late na siya, kumbaga amo na ni siyang pinaka last na nga stage sang symptoms nga ni. Dugi na hulat na lang gid na sila nga amo na nga gina-encourage ta nga once nga na-expose, nakalmot, nakagat, diretso gid ayon magpabakuna kay prevention. Yes. Tapos ari pagi Doc and Mamirs, ano ang obrahon, for example, sa ido, no? For example, nagmanifest gid man siya, ginhigot na naton siya, ginobserbaran, tapos nagmanifest siya nga may ara gid siya sang rabies. Ano ang obrahon sina? Dapat ba i-diretso lubong ang ido or ano ang dapat naton nga obrahon? So, di ba sabi natin kanina, bantayan talaga for 14 days. During the 14 days, nagaluya, maging sick ang dog. So, that's the time na dapat ang next natin gawin is, if mamatay na yung dog, dapat yung ulo, kung pwede, putulin and then isubmit natin sa laboratory. Sa partner po natin dito is ang Department of Agriculture, yung BAI nila, Bureau of Animal Industry. Sila po yung partner natin sa animal side. So, pag if namatay po yung dog,
better putulin yung ulo, isubmit natin yung ulo sa laboratory para matest po natin if confirm na rabies, na may rabies yung dog. So, at kaya yun po yung importansya bakit gusto natin obserbahan. Yes. Kasi may iba na pag nakakagat yung dog, patayin nila agad. So, parang As revenge. As revenge. Galit sila kasi Galit nangagat. sila, kinagat mo ako, ang ganon. Pero dapat observe muna natin ang dog or yung biting animal for 14 days. Saka if namatay, maging sick ang dog, yung head, isubmit natin sa laboratory. Yes. Ano lang, Doc, if that will happen during the observation period, sino ba ang pwedeng lapitan ng ating mga patients, no, na para i-report na ay meron kaming aso dito na ino-observe. Okay. Oo. So, sa human side, no, for example, 'di ba, yung patient pumunta na siya ng Animal Bite Treatment Center. So, ang isa po dyan na sinasabi talaga instruction is bantayan talaga ang aso for 14 days. If within 14 days nagkasakit yung aso, dapat babalik po yung pasyente. Yung patient dapat babalik sa EBTC para i-continue po talaga yung bakuna niya. Mas kailangan niya pong tapusin yung vaccination niya. Ang vaccination kasi natin sa rabies is meron po yung 4 doses or 3 doses na magbalik-balik siya sa schedule niya para mabakunahan siya. And then yung sa aso naman ay yung yung for example Dog. yung dog, ang next gawin is i-report talaga siya sa vet or sa City vet. sa city vet or sa Makipag-ugnayan sila sa barangay. and municipal vet. Yes. Yan. Inform sila na merong animal or itong dog na ito ay nakakagat, nagaluya. Alam na po nila yan ang gagawin. Yes. So, hindi sila ang mag-utod sang ulo. Hindi po. May Hindi. proper po na pag baka kasi Klaruhin natin Oo, yun. baka pinutol yung ulo pero hanggang sa may mata lang. So kailangan Head talaga ng dog hanggang sa or may ng- leeg. Wag Pero po. hindi sila ang mga taga... Wag po yung may-ari ang puputol. Yes, at wag pong kakainin po yung katawan. Yes, yun Kasi talaga. baka okay na yung ulo na ipadala na tapos yung katawan Lutuin na. lulutuin. Wag pong kakainin. Meron po tayong yung mga pakain-kain po na yan na dog. Yes, Yes. totoo. I So- remember so many na naman. So again po, no, sa ating mga viewers and listeners, no, pag nag-o-observe po tayo ng ating mga pets, no, or possible na may mga rabies, no, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga health centers, sa ating mga municipal vets, sa City Health Office. And lalong-lalo na kasi, for example, if rabid talaga yung case ng aso or nung pet natin, wag po talaga tayong mangunguna sa pagputol ng ulo. At lalong-lalo na, wag po itong lutuin o gawing kaldereta. Maawa na po kayo. Hindi po pwede yun, no? So, kailangan po talaga nating makipag-ugnayan sa mga agencies na makakatulong po sa pag-confirm ng kaso ng rabies. Yes. And may dagdag ka pa, partner? So, partner, mamaya sa pag-break natin, meron akong gustong klaruhin talaga, partner. Sige. Oo. Oo. So, mamaya... Pero gusto ko yung malaman yung mga I remember so many people. Yeah, I remember so many people, may mga nakadtuan ako nga lugar nga, though normal na lang sa ila ang mag-ihaw-ihaw without ganito kay kana siya ang term ang good sa Bisaya basta merong dog na parang naga-wild. Irong buang na siya. So, pag irong buang na siya, patay gud ka. Ana siya ba? Di mo na iidubuang man sa Ilonggo, no? So, amo na siya. Ang problema lang gid abi sa rabies, bala no, nang hindi itabalaan kung ini ba nga virus is present sa gid sa animal, Yes. 'di ba? So, Tagid balaan. 'di ba may mga questions din tayo para diyan. So, Doc, for example, arigid no, ang rabies di na siya gidhalin ng virus nga na bag-o naglakat siya sa pet mo balahaw. Existing na gid ba na siya or kumbaga ginadala ba na siya o binibit-bit ba ito for example ng bats, kakagatin yung aso na nasa bakuran, ganun. Ang rabies is one of the oldest rabies virus is one of the oldest virus natin, no? Parang 100 years. Basta Oo, matagal na siya. ancient. Oo.
yung ang pag-form niya sa animal, and I guess not all animals ay automatic may rabies sila. Oo. Kaya dun yung papasok yung importansya din ng meron tayong vaccination sa animals din. Yes. Kasi kahit magsige tayo bakuna sa tao, importante na ang main source kasi ng rabies virus is the biting animal. So dapat bakunahan natin yung source, which is commonly, sabi ko kanina, yung mga aso. So doon dapat ang bakuna natin sa mass dog vaccination tsaka yung ating responsible pet ownership. Ayan. So, pagbabalik ng ating talakayan, partner, marami pa tayong kailangan i-discuss kasi gusto ko talagang i-discuss yung responsible pet ownership. Yes. Ayan po, sa pagbabalik ng talakayan para sa ating kalusugan. Ang buwan ng Marso ay Colorectal Cancer Awareness Month. Ang colorectal cancer ay cancer ng malaking bituka. Kahit sino ay maaring magkaroon ito, pero mas madalas ito sa mga taong edad 50 anyos pataas. Ngunit huwag kang mag-alala, maaari itong maiwasan at mapagaling lalo na kung maagang matuklasan. Merong mga iba't ibang paraan ng pagsusuri para sa colorectal cancer. Ang pinakamahalaga ay ang regular na pagpapatingin sa doktor, lalo na kung merong kang family history ng sakit na ito. Sama-sama tayong maging maalam sa colorectal cancer. Magpa-check up at magtanong sa doktor. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalaala mula sa DOH, Center for Health Development, Soxargen Region. Ayan, at welcome back sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Ayun, gustong-gusto ko talaga yung i-discuss, partner, yung your responsible pet ownership. So, tatanungin ko si Ma'am Mira regarding sa responsible pet ownership. Ma'am Mirs. Yes, responsible pet ownership. So, responsible pet ownership, meron tayong batas na talagang na sa buong Pilipinas. So may tinatawag tayong Republic Act 9482. Yan yung ating Rabies Act of 2007. Yung ating batas ay layunin na puksain ang rabies at pangalagaan po yung ating mga hayop or yung ating mga pets, no? So doon po papasok yung ating pagiging pet owners, gaano po tayo karesponsable sa pag-alaga ng ating mga hayop at ano po yung mga dapat nating gawin in case po na ito pong mga hayop natin ay nakakagat, nakaperwisyo po nung, let's say, kapitbahay. Yan. So, may gid galing na siya, partner, batas. Pagkabati ko siyang batas, ay, mapriso ni. Yes. Meron po tayo talagang mga fines na no. So, for responsible pet ownership, nasa buong Pilipinas po yan na batas. Pero, ina-adapt po yan ng bawat munisipyo, bawat probinsya, through their ordinances or executive orders na kailangan sa level po nila ay ma-implement po nila itong batas na ito. And itong mga nakapaloob dito sa ating RA 9482 ay may kaukulang penalties po. Gaya nga nasabi, makukulong, no? So, meron talagang fines na ibibigay kung sakaling hindi masusunod ito. Sige, unahin natin yung yung dapat na gawin ng isang pet owner. So, anong pinakauna? Pinakauna na dapat gagawin ng pet owner is yung kanilang pagpapabakuna sa kanilang mga aso or pusa or yung mga pet na meron sila. So, usually, meron tayo ngayon aso, pusa. So, number 1, every year dapat regularly updated na nagpapabakuna yung ating or nababakunahan yung ating mga alaga. Pangalawa is yung ating pagbibigay sa kanila ng tamang pagkain at shelter. Yes, so gaano ba kaganda yung kanilang tinutulugan? Baka sa bed na din po natin sila natutulog. Wala pong problema yun. Pero may iba po tayong pet owners na hindi po nila naaalagaan ng maayos yung kanilang mga alaga. So pwedeng nagiging palaboy na lang o nagiging stray dogs na lang sila, hindi nakakakain, nagkakasakit, and yung safety din. So, as responsible pet owner, bawal nating saktan yung ating mga animal. So, kung tayo as tao, meron po tayong freedom
ang mga animals ay meron ding freedom. So, Ayun. freedom from exploitation, from abuse, safety from any injuries or any harms. Yan. So, ayun no, sa ating mga viewers and listeners, unang-una, no, kinahanglan, ang aton nga mga alaga, nga mga pets, updated gid dapat ang bakuna. So, hindi na siya nga once in a blue moon ang vaccine. Ang vaccine nila nga anti-rabies is yearly na siya. May ara na siya sa expiration. So, dapat updated gid. Kag syempre, amo pa gid ni, dapat kung gusto mong mag-alaga ng aso or pusa or kahit anong animal pa yan, dapat responsable din tayo, no? Tingnan din natin kung may kakayahan ba tayong mag-alaga, Yes. no? Kasi yan ang number 1 eh. Aalaga ka tapos hayaan mo magiging stray, 'di ba? So dapat pangangalagaan talaga natin yung mga pets natin. For example, no, si Mamira nga merong 12 cats. Opo. Kami sa bahay, meron din po kaming 8 cats, no? So, syempre, updated din po talaga ang vaccine. Vaccine. Tsaka, ano po talaga, no? Pag nasa bahay, for example, yung mga dogs, no? Kung medyo aggressive na, dapat i-make sure din na nakatali, Or no? nakakulong. Oo. Oo. Kasi, 'di ba, katulad nga sinabi ni Mamila, pwede kang makulong pag hindi ka sumunod dun sa Republic Act. Yes, 9482. 9482. So, 9482. gaya na sabi natin, like for example, sabi ni Ma'am nakatali. So, kung ikaw ay isang pet owner at hinahayaan mong lumalabas lang yung aso nang hindi siya nakatali, hindi mo siya nakokontrol, pwede kang ma-fine ng 500 pesos kung nag-refuse ka na itali siya habang naglalakad kayo sa labas. So, habang, let's say, dinala mo sa walking, sa park, kailangan nakatali yung aso mo. Kasi meron siyang kaukulang penalty or fine na 500 pesos in every incident na mahuhuli ka, lalong-lalo na kapag nakakagat siya ng... Yan naman po, Ma'am Mears. Pag nakakagat naman po yung aso ninyo. Yes, as part of the responsible pet ownership, once na nakakagat yung inyong hayop or yung pet ninyo, automatic, pag walang libre na binibigay sa centers, kailangan iso-shoulder po yan nung owner. So, kapag hindi po niya sinolder yung mismong vaccination nung kanyang nabiktimang kapitbahay or tao, meron din siyang fine na 2,000 pesos. Ayan. Yes. So, magpa-fine ka or babayaran mo ang Yes. vaccine? And Or speaking of magpapakunan ka na vaccine, lang. gali partner, ang sa pet naton nga mga vaccine, ano ba na siya, libre ba na siya nga ihatag, Dok? Like, di ba kay yearly man siya? So, may schedule ba na nga mo ni nga month, may arasang parang mass nga vaccination sa mga balay-balay? Sa partner natin sa Department of Agriculture, sabay din sa atin, every March, nagkakandak din sila ng mass dog vaccination. Kaya mo nang nadumduman Pero ko dati. may iba din talaga na munisipyo, may ibang schedule din sila. Depende na yan sa usapan nila kung kailan ang mass dog vaccination nila. If may bakuna po sila na available. Yun lang. Kasi na-remember ko din before, may nag-house to house, Yes. nagbabakuna talaga Yes. ng mga animals. Kung Yes. naman, syempre, punta talaga sa vet. Doon na talaga magpapakuna. Yun lang, hindi na talaga siya libre. Yes. Kung kaya naman yun, mas maganda yung mismong owner na lang talaga magpabakuna talaga sa kanyang mga alaga. So, dapat lang, kung gusto mag-pet, dapat isipon gid ang kapasidad nga Kung mag-alaga. kaya. Kung kaya, Kasi hindi ganun kadali ang mag-alaga ng pets. Kasi, 'di ba, syempre, you will provide the right amount of food, the right weight na dapat ng mga animals, and of course, the updated vaccines of your pets. So, for this time po, Doc and Ma'am Mears, baka ano po ang pwede ninyong i-promote sa ating viewers and listeners? Sige, meron lang tayong inaalalang 4 para maiwasan na pagkakaroon ng rabies. Una-una is yung pinaka-importante or yung pinaka-effective na way na sabi ni Doc, sa biting animal lang galing yung rabies, kaya yun din yung gagawin natin na prevention. So, una-una is yung ating vaccination of our pets. So, usually dogs and cats. Second is, kailangan well-informed po yung ating community kung ano yung mga dapat nilang gawain kapag sila ay nakagat, na-expose,
aalamin po natin kung ano po yung mga behavior ng ating mga alaga. Ano ba yung dapat na gawin? Like for example, aggressive siya, hahawakan mo ba siya o baka lalo kang kagatin? So kailangan aralin ng mga pet owners din o ng community kung ano yung mga dapat nilang gawin in case na ganito yung behavior ng isang hayop. Pangatlo is yung ating washing of wound, na sabi ni Doc. Kapag na-expose, bite, or lick or scratch, iwawash natin yung ating sugat within 10 to 15 minutes with soap and water. So, again, hindi magpapatandok, hindi maglalagay ng garlic, hindi papasipsip sa kung sino-sino man, no? Ano yung ginagamit nila. And pang-apat is yung ating agarang pagbisita sa centers natin for vaccination or yung ating human vaccination. So, magpapabakuna tayo hanggang hindi pa po tayo lumalabas yung mga sintomas ng rabies, pwede pong magpabakuna. So, sa mga tagapakinig at mga viewers po natin, if you have known exposure, no, nakagat kayo nung ilang buwan nang nakalipas at hindi kayo sigurado, baka yung aso ay stray, nawala na, hindi nyo na makita, inaanyayahan or kahit natin na lahat po kayo ay pumunta sa ating center para magpabakuna. No, yes. In addition, just last week, nag-train po kami ng mga bagong healthcare workers natin, doctors and nurses, para po sa maging member ng Animal Bite Treatment Center, TM. So, kaya yun po ang napaka-importante na pumunta po talaga tayo sa pinakamalapit na mga EBTC ninyo dyan sa inyong mga munisipyo. Currently, meron na po tayong 48 Animal Bite Treatment Center dito sa region. Napakaganda. So, meron po tayo sa Cotabato Province, meron tayo dito sa South Cotabato. Dito, pinupuntahan isang ating provincial, South Cotabato Provincial Hospital. EBTC yan siya. Our City Health Office of Coronadal, EBTC din yan. Sa Sultan Kudarat, lahat ng munisipyo po sa Sultan Kudarat ay Animal Bite Treatment Center. Pwede po kayong pumunta dyan, magpabakuna if nakagat po. And then, sa Sarangani, Animal Bite Treatment Center, almost lahat na. Yung 7 na munisipyo, Alabel, Glan, ay may animal. Maito, Maasim, Malungon. Animal Bite Treatment Center. And in General Santos City, yung Royeca Hospital, Animal Bite Treatment Center, Labangal, tapos Kalumpang, and then yung West. Yan. Madami na po tayong Animal Bite Treatment Center. Kayang-kaya po ninyong pumunta agad doon magpabakuna. Ayan. For added information lang din po, ipopost na lang po natin sa ating social official Facebook page yung mga Animal Bite Center po na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. Yes. With schedule. Ganyan. Yes, with schedule. Ayan. So, baka pwede natin ipasok kahit isang myth and misconception sa ating rabies. Ayun. So, isa lang, Doc. Ang kaning rabies ba, Doc, is hindi siya inborn. Hindi siya inborn. Amo gina siya ang gusto ko ipamangkot. Fact gina siya, hindi siya inborn. Makuha mo siya sa animal, sa biting hindi siya inborn sa animal. Oo. Nakuha din nila sa ibang Nakuha din nila sa iba. Okay, so kung makagat kita gali, hindi ibig sabihin tapos ng chill lang man ang or ma-scratch ta, tapos ma-observe ta nga daw chill lang man siya for how many weeks and everything. Therefore, wala galito siya, Doc. Wala siya, but hindi ta pwede maging complacent. Hindi gyapon pwede. So, mas maayo magpa-vaccine lang ta gyapon. Kag pabakunahan gid ang mga alaga. Hindi pwede nga hindi sila bakunahan. Kay kaluluoy sila, kag kaluluoy man ang tag-iya. So, ayan. Last message na lang siguro, Tamamoy. Kay 2 minutes na lang, gid. We will be celebrating, diba, the Rabies Awareness Month. So, for this month po, we have 2 municipalities na we will, kung saan po mag-celebrate. So, one is sa Bagong Bayan, which will be on March 8. And then one will be on Tupi on March 22. March 8 and March 22. March 8 sa Bagong Bayan. That's in the province of Sultan Kudarat. And March 22 sa Tupi, sa South Cotabato. Ayan. So, kita-kits po tayo doon, no? Kasi
mas maganda po na well-informed po tayong lahat, lalong-lalo na ngayong Rabies Awareness Month. At dyan po nagtatapos, thank you Doc and thank you Ma'am Mira. Dyan po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development Soc-Surgeon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po muli si Moy Bismarck kasama ang aking partner sa kalusugan, Largin Bacanto. Tandaan, sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Yes. Thank you so much and thank you for listening. Kita-kits po. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Martes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan.